Magandang araw mga manonood. Nasa channel kayo ng Crash Moto. Alin sa mga parameter ang magkakapareho sa karamihan ng makina ng motorsiklo? Sa ngayon, tinutukoy ko ang mga internal combustion engine. Tingnan ninyong mabuti ang iba't ibang uri ng mga makina. Wala ba kayong napapansin? Kung isasantabi natin ang kakaunting disenyo ng tinatawag na flat engines, gaya ng sa BMW, Honda Goldwing at iba pa, mapapansin niyo na kaugnay ng crankcase at syempre ng crankshaft, ang mga silindro ay laging nasa itaas. Hindi mahalaga kung tuwid pataas o may anggulo mula sa pahalang na posisyon. Sa mahigit isang siglo ng pag-unlad sa disenyo ng motorsiklo, ganito na ang kalakaran. At may dahilan kung bakit. Una, dahil sa sistema ng pagpapadulas ng makina. Karamihan sa internal combustion engine ay may simpleng sistema ng pagpapadulas at ang langis ay nasa ibaba ng crankcase. Dahil sa pag-ikot ng crankshaft, nabubuo ang oil mist na nagpapadulas sa piston pin, singsing at loob ng silindro. At sa ibang bahagi ng makina, ang langis ay pumupunta dahil sa bomba at kusa itong bumabalik sa oil pan. Mas komplikadong disenyo ang mga sistema na may dry sump at mas advanced na network ng mga kanal. Sa two-stroke na makina, sumasabay ang langis sa gasolina papunta sa connecting rod at crankshaft. Pangalawa, ano ang makikita natin sa silindro? Spark plug, ang kawad na nakakabit dito, at malapit din dito ang fuel system, karburador o injector. Dahil bukas ang disenyo ng motorsiklo at madaling tamaan ng mga panlabas na salip, mas mabuting ilagay ang mga gamit sa lugar na malayo sa tubig, putik at dumi. Gayunpaman, mayroong isang natatanging motorsiklo sa mundo na literal na binabago ang pananaw tungkol sa tradisyonal na disenyo ng makina. Ito ay ang Italianong Nimba 32. Ikukuwento ko sa inyo ngayon ang tungkol dito at sa iba pa. Magandang panonood. Matagal nang naisip ng mga tao na baliktarin ang makina. Hindi ang prototype na Nimba 32 ang unang gumawa nito sa larangang ito. Malawakang ginamit ang mga baliktad na makina, inline man o V-type, sa abyasyong may makinang piston noong dekada 30 at dekada 40. Ang makinang ganitong ayos ay may ganitong benepisyo. Pinapinaw nito ang paningin ng piloto at hinahayaan mailapit ang mga armas sa linya ng paningin kaya mas madali ang pag-asinta. Ang ganitong makina, lalo na ang V-type, ay may mababang sentro ng grabidad at akma sa konsepto ng eroplano noon. Gayun din, ang pag-maintain ng ganitong makina sa eroplano ay medyo mas madali. Isa sa kahina ng inverted na makina ay ang komplikadong disenyo nito. Ang makinang ito ay may sistemang pagpapadulas na may tuyo karter at komplikadong ayos ng mga kanal, bomba at tagasalo ng langis. May panganib na masira ang makina kapag pinaandar ito pagkatapos ng matagal na hindi paggamit dahil sa naiipong langis sa silindro. Ang ganitong negatibong epekto ay nararanasan din sa radial na makina. Ang unang baligtad na makina na dinisenyo ni Hugo Junkers ay lumitaw noong dekada 30. Sumailalim sa bench testing ang V-Dose noong 1932 at noong 1933 ay tinawag itong Jumo 210. Noong 1934 matapos ang matagumpay na mga pagsubok, sinimulan na itong i-produce ng maramihan. Sa sumunod na dekada, ang paggawa ng mga baliktad na makina ay pinagtuunan ng pansin sa Alemanya, Estados Unidos, Britanya, Italia, Pransya, USSR at Czechoslovakia. Sa abyasyon, napatunayang magaling ang baligtad na makina noon. Pero ano ang kalagayan nito sa mga sasakyang panlupa? Sa motorsiklo, hindi agad binaligtad ng mga inhinyero ang makina dahil sa mga nabanggit na dahilan. Pero hindi ibig sabihin na walang ganitong disenyo. Noong taong 1938 ang Pranses na si Marcel Gigue, may-ari ng maliit na Pranses na tatak na MGC, ay gumawa ng motorsiklo na MGC 600 na may baligtad na 4 na stroke na 4 na silindrong makinang naka-inverse. Noong 1923 pa lang gumagawa na ng motorsiklo si Marcel at dahan-dahan niyang nilalapit ang sarili sa paggawa ng perpektong sasakyang may 2 gulong. Noong 1935 tumigil ang MGC sa paggawa ng motorsiklo at lumipat sa paggawa ng mga makinarya.
Ngunit hindi pa rin sumuko si Gige sa kanyang pangarap at gumawa siya ng kakaibang motorsiklo. Dahil mahilig sa abyasyon si Marcel, hindi na nakapagtataka na pinili niya ang baligtad na makina. Sa totoo, ang kanyang 600 na motorsiklo ay maliit na kopya ng Rino Bengali 4P na makinang pang-abyasyon. Nasa itaas ang crankshaft, nasa ibaba ang mga balbula at ang takip ng balbula ay nagsilbing oil pan na nagkokolekta ng langis papunta sa oil tank. Ang pinakamataas na lakas ay 30 kabayo sa 5,000 revolusyon kada minuto. Binalak ni Dege na gumawa ng humigit kumulang 200 unit ng MGC 600 na may sidecar para sa pangangailangan ng militar. Hindi naging interesado ang militar sa teknolohiya, kaya natigil ang prototype nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong iyon sa Pransya, may isa pang motorsiklo na may baligtad na makina na kinainteresan ng militar. Ang Simco Savitam ay isang magaan na off-road na motorsiklo. Dinisenyo ni Marcel Fayollet ang aparatong ito. Ang unang prototype ay lumabas noong taong 1937 gamit ang baligtad na 2-stroke, 2-silindrong makinang, 280cc. Kalaunan, para sa sariyang motorsiklo, napagdesisyunan nilang gamitin ang 330 kubiko na makina. Sa kaso ng Savitam, ginamit ang baligtad na disenyo para mapahusay ang pagkakaayos ng makina at transmisyon sa isang blokeng parang paralelogramo. Sa 2-stroke na makina, mas madaling padulasin ang crankshaft, connecting rod at piston rings. Ang 3 gear ng transmisyon ay para sa pagmamaneho, habang ang ika-4, tinatawag na winch gear, ay may napakataas na gear ratio, 43 sa isa. Bukod sa shaft drive papunta sa gulong, may power take-off shaft din ang maleta. Pwede mong ikabit dito ang winch o propeller ng bangka. Ang makina ay pinalalamig ng hangin, ngunit hindi direkta. Ang aluminum na carter ay masaganang dinadaluyan ng langis mula sa loob sa pamamagitan ng maraming kanal at umaabot sa 8 litro ang kabuuang langis ng makina. Matagumpay na subukan ang motorsiklo at inaprubahan ng militar para sa produksyon. Nakatanggap ang kumpanya ng order na gumawa ng 3,000 piraso. Gayunpaman, pagsapit ng katapusan ng 39 na taon, nakagawa lamang sila ng humigit kumulang 12 hanggang 15 unit ayon sa ibang ulat, mga 100. At ngayon, narating na natin ang Nimbo motociclet at ang 3-silindrong baligtad na makina nitong Super 32 Rovesio. Ganito binibigyang kahulugan ang huling pangalan. 3 ang silindro, 2 ang displacement ng makina sa litro, at Rovesio ay ibig sabihing baliktad. Naisip ng Italianong si Daniel Sabatini na gumawa ng kakaibang disenyo ng motorsiklo noong ikalawang kalahati ng dekada 2000. Ang motorsiklong Nimbo 32 ay naging ganito dahil sa pananaw ng gumawa nito. Si Sabatini ay mahilig sa estetika ng lumang makina, air-cooled, maraming palikpik ang silindro, at bawat detalye ay pinag-isipan. Hindi tagahanga si Daniele ng mga modernong sports na motorsiklo kung saan mahirap makita ang makina dahil sa dami ng plastik. Sumunod si Sabatini sa sentralisasyon ng masa ng motorsiklo at rider at nais niyang gawing stress member ang makina. Dahil dito, ginawa ang Nimba 32 bilang isang roadster o naked bike at ang makina ang literal na nasa pinakataas ng disenyo. Noong 2010 lumabas ang balita tungkol sa proyekto at 2013 handa na ang unang prototype na motorsiklo. Ang makina ng Nimba ay inline, 3 silindro, 4 na stroke at pinalalamig ng hangin. May isang overhead camshaft ito at tig-2 balbula bawat silindro. Mono injection ang fuel supply at 6 bilis ng transmission. Mayroong hindi bababa sa 3 bersyon ng makina batay sa displacement nito. Ang una ay may displacement na 1,800 at 14 na sentimetro kubiko, may diameter ng silindro na 100 mm at piston stroke na 77. Ang pinakamataas na lakas ay 160 kabayo sa 7,000 revolusyon kada minuto at ang torque ay 162 Nm sa 5,200 revolusyon kada minuto. Ang pangalawa ay 1,925 cm kubiko. Lumaki ang displacement dahil sa pagtaas ng diameter ng silindro hanggang 103 mm. Gayun din, tumaas ang compression ratio ng makinang ito mula 10.51 hanggang 11.51. Ang lakas ay nasa antas ng 200 kabayo sa 7,000 at 500 revolusyon kada minuto at ang torque ay 186 Nm. At ang pangatlo, ang pinakamalaking displacement, 2,077 kubikong sentimetro. Mula itong lumaki dahil sa pagtaas ng diameter ng silindro, na yon ay hanggang 107 mm.
Ang compression ratio ay muling tinaas sa 12.5 sa isa. Ang lakas ng makinang ito ay 250 kabayo sa 8,000 revolusyon kada minuto at ang pinakamataas na torque ay 240 Newton metro. Magaganda ang mga numero, lalo na sa torque, lalo na't ang baligtad na Super 32 Revesio ay hindi naman rurok ng inhenyeriya ng makina. 2 balbula kada silindro, pinalalamig ng hangin, mono injection. Hindi ito pinaka-advanced na teknolohiya. Maganda ang potensyal ng makina dahil sa malaking displacement at sobrang gaan ng motorsiklo kaya agresibo ang karakter nito. Ang Nimbo 32 ay kaya magbigay ng kakaibang karanasan sa pagmamaneho sa truck. Kadalasan, naipapakita ng sports bike ang potensyal nila sa makitid na RPM range, malapit sa red line ng tachometer. Ang napakadaan na Nimbo ay may napakalakas na torque, nagsisimula halos mula sa idle ng makina. Maganda ang feedback ng mga pilotong nakasakay sa Nimbo 32 tungkol sa kalidad ng handling ng motorsiklo. Ang medyo compact na crankcase ng makina ay nagsisilbing load-bearing na bahagi sa disenyo ng motorsiklo kung saan sa crankcase lang nakatuon ng karga at hindi sa mga silindro. Dito nakakabit ang dalawang maliliit na subframe at carbon swing arm na likurang gulong. Dahil sa magagaan at makabagong materyales, naging sobrang kaan ang motorsiklo. Ang Nimbo 32 ay tumitimbang lamang ng 100 at 60 kilo kapag tuyo. Karamihan ng bigat ay galing sa power unit na tumitimbang ng mga 70. Dahil nakabaligtad ang makina, mahusay itong napapalamig ng hangin habang umaandar. Pero tulad ng karamihan sa inyo, nagkaroon din ako ng isang logical na tanong. Ano ang kalagayan ng spark plug, high voltage na wire at electronics matapos dumaan sa ilang malalalim na paddle? Tingnan ninyo ang larawang ito. Oo, lahat ng yan ay malalantad sa dumi at tubig. Ang unang pumasok sa isip ko, ang Nimbo 32 ay astig at kakaibang motorsiklo na may natatanging makina, ngunit para lang kalagay ito sa pagmamaneho sa truck o kalsada, basta nasa halos perpektong kondisyon. At ang mayamang bibili ng himalang ito ay hindi naman gagamitin ito araw-araw. Ang motorsiklong ito ay isang tunay na showstopper. Ang mga ganitong makina ay binibili para sa koleksyon, para iikot sa mga bulwagang eksibisyon at mga 2 beses lang gamitin sa isang taon sa mga motor parade o sa truck kapag maaraw, tuyo at mainit ang panahon. Sa ganitong pananaw, maganda ang pagkakagawa. Hindi na kailangan ng mudguard, protection sa putik at safety bars. Gaya ng sinabi ni Daniel Sabatini sa kanyang mga panayam noong 2010 na mahal niya ang mga motorsiklo bilang pinakamataas na dinamikong pagpapahayag ng pagsasanib ng rider at makina. Mayroon akong konsepto kung saan inuuna ang makina. Gusto kong gumawa ng motorsiklo na may kakaibang itsura kung saan ang makina ay likas na maganda. At alam mo ba, nagtagumpay si Sabatini rito. Noong dekada 2010 abala si Sabatini at ang kanyang grupo ng inhinyero, taga-disenyo at mekaniko sa pagde-develop ng power unit, disenyo ng motorsiklo at paggawa ng prototype. Noong Enero ng 2011, inanunsyo ng Nimbo Motociclet na handa na ang proyekto para sa mass production. Plano pa nilang maglabas ng maliit na batch ng motorsiklo na 200 piraso. Para sa mass production ng motorsiklo, pinili nila ang ika-4 na bersyon ng makina na may 1,962 cubic centimeters na displacement, 200 kabayo ang lakas sa 8,000, 300 revolutions per minute at maximum na torque na 210 Newton meters. Inanunsyo na ang mass production ng motorsiklo ay nagkakahalaga ng $68,000. Sinabi ng kumpanya na kulang sila sa pondo para simulan ng produksyon, kaya lumapit sila sa crowdfunding platform para makalikom ng budget. Humingi ng $3.6 milyong ang mga Italyano pero kaunti lang ang tumulong. Sa taong 2024, wala pa ring balita tungkol sa mass production ng Nimbo 32 pati na rin sa mangyayari pa sa proyekto. Hindi malabong magtapos ang kwento ng Nimbo sa paggawa lang ng ilang mga prototype at madalas itong nangyayari. Ano man ang mangyari, naisulat na ni Daniel Sabatini at ng kanyang natatanging motorsiklo ang pangalan nila sa kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo. Sa puntong ito, dito na nagtatapos ang aking kwento. Kasama nyo gaya ng dati ang channel na Crash Moto. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang maging aktibo sa channel, mag-iwan ng komento, mag-share at mag-subscribe. Lahat ng ito ay lubos naming pinahahalagahan. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng tumutulong sa channel sa pamamagitan ng pinansyal na suporta gamit ang mga detalye na nakalagay sa deskripsyon. Hanggang sa muli nating pagkikita.